sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Mainit pa rin po ang panahon, mga kuyang mga ateng. Kaya maraming mainit ang ulo. Abay, kanina may nasundan ako eh. Anong nangyari lakay? Isang rider at saka kotse, Miss Thea, ha? Ay, nagkagit-gitan? Oo, naghahabulan. Allah! Ay, nako, konting lamig ng ulo, mga kuya, ha? Walang patutungan yung mga ganyang git-gitan, away-away sa kalsada, ha? Naalala ko rin kanina tuloy yung motorcycle din lakay na nakasabay ko. Bakit? Kinaltokan nung angkas niya. Kasi sumingit-singit siya. Ganon? So nabundol yung motor na minamaneho nila sa jeep. Oh, tapos? Kinaltokan na lang siya ng angkas niya kasi ang na-damage sila eh. Nung pasahero, kinutusan yung driver. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes at 19 ng buwan ng Mayo. Naku, mga kuya, bad news. Abay, bukas merong oil price increase. Halos sa 2 piso itataas sa presyo ng diesel kada litro. Grabe. Binawi lakay. Good news naman, dahil phase 2 ng Benteng Bigas, meron ng programa kasadong sa Mindanao sa buwan ng Hulyo ayon yan sa Department of Agriculture. Patutsada naman ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na gusto magkaroon ng bloodbath sa kanya impeachment trial, binanatan. Posibleng figure of speech lamang ayon naman sa Malacanang. Chill-chill ang pala. Kalmang-kalma. Mga kasabwat ni dating OWA Chief Arnel Ignacio sa 1.4 na bilyong pisong OWA land deal iimbestigahan ng DMW. Wow. Malacanang, kaya pala siya tinanggal. Kaya pala bago na. Oo. Samantala, 52 party list groups proklamado na ng COMELEC ngayong hapon. 2 iba pang party list, aba na etsepera. Aba, anong party list ang mga ito, ha? Mga pulis sa Maguindanao del Sur naka-heightened alert sa serye ng mga pamamaril. Alanjo, ha? Samantala, kapalit ng peritirong CPNP Chief General Romel Marbil, posibleng i-anunsyo anumang araw. Ba, paritan na pala si General Marbil. Pangamba ng publiko sa COVID-19 resurgence, pinawi ng Department of Health. Sabi ng Health Secretary, baliwala yan. Kaya kami tuloy ang biyahe. Iba talaga ang the most traveling guest cabinet member ng Pangulong Bonget. Dating US President Joe Biden na-diagnose na merong prostate cancer. Magnitude 4.9 na lindol gumulantang sa mga residente ng Davao del Norte.
Summer breeze Eto na ang bad news mga kuya, kaya kung meron pa kayong pera dyan, blowing full tank na nyo, Yan. Dahil meron pong panibagong oil price increase bukas. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, eto mga kuya, mataas-taas ito, Ang presyo ng diesel maaaring tumaas ng 1 peso and 70 centavos kada litro. a little music from Samantala sa gasolina at kerosene, parehas naman ng presyo na itataasan ng 1.20. the flow. Ayon sa Department of Energy, ang oil price increase ay epekto raw ng kasunduan ng US at China sa pagbawas ng taripa, parusa ng US sa mga kumpanyang sangkot sa kalakalan ng langis sa Iran at inasang matumal na supply ng langis. Samantala, kasado na ang Phase 2 ng programang 20 pesos kada kilo ng bigas ng Administrasyong Marcos. Sa anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, sisimulang ibenta ang murang bigas sa Mindanao sa Hulyo. Kabilang ang Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao, Davao Oriental at Maguindanao del Norte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Laurel. Phase 2, ang target namin will be by July. And as mentioned before, ang rating namin is based on poverty incidence. So number 1 sa Phase 2 natin in July will be Zamboanga del Norte, which has a 37.7% of poverty incidence. Samantala, ipatutupad rin ang Phase 3 sa Setyembre para mabili ang 20 pesos na bigas sa iba pang lugar sa Mindanao, kabilang ang Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Sarangani, Dinagat Islands at maging sa Catanduanes. Samantala, aprobado na rin ng Department of Budget and Management ang karagdagang 1,000 pesos na across the board honoraria para sa mga guro at iba pang poll workers na naglingkod nitong nakalipas na eleksyon noong Mayo 12. Ayon kay The Singing Budget Secretary, Amen Pangandaman, inaprubahan na ng DBM ang paglabas ng 758.4 million pesos para sa dagdag allowance ng mga teachers. Ito'y maliban pa sa 2,000 pesos across the board compensation na inaprubahan na ng ahensya sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Base sa datos ng COMELEC, aabot sa kabuang 758,549 votes. 758,549 ang nagsilbi ng mga teachers, mga poll workers. Sa karamihan ay mga guro sa mga public schools. Sa iba pang balita, inaasahang tataas ng halos 5% ang produksyon ng asukal ngayong crop year. Batay sa pinakahuling estimate ng Sugar Regulatory Administration, na aabot sa 1.837 million metric tons ang kabuang output, na mas mataas kumpara sa naunang tansyang 1.782 million metric tons. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, naabot ang mas mataas na produksyon sa kabila ng mababang sugar recovery dahil sa mas malaking ani ng tubo kada ektarya. Pinakamalaking ambag sa produksyon ay nagmula sa Visayas na may 71%, kung saan 63% ay galing sa Negros Island. Halos 24% naman ang ambag ng Mindanao, habang nasa 5% ang sa Luzon. Naniniwala ang SRA na malaki ang naging papel ng maayos na farm gate prices para mahikayat ang mga magsasaka na muling magtanim ng mga tubong nasira ng El Nino gamit ang bagong variety mula sa ahensya. Samantala, hindi makapekto sa supply ng manok ang ipinatupad na pagbabawal sa pag-angkat ng manok mula sa Brazil dahil sa bird flu. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, na bagamat ang Brazil ang ba't andito si
by Romy Gonzales Bernos. Ayon kay Secretary Laurel, bagamat ang Brazil ang top importers, baka top exporters, ayan. Marami naman ang nagsusupply ng frozen chicken sa Pilipinas. Ayon kay Laurel, posible maapektuhan lang ang import ban, ang supply gap. Ngunit hindi ito dapat ikabahala dahil magandaan niya ang lokal na produksyon ng manok sa Pilipinas. Narito si Secretary Laurel ng Department of Agriculture. As far as supply is concerned, I really don't see any issue. Baka may brief supply gap lang na baka 1 or 2 weeks because they have to change origins. But in general, I don't see any issue because even our local poultry industry is medyo maganda ang production eh. Sa iba pang balita, sinuspinde ng Commission on Elections o COMELEC ang proklamasyon ng dalawang party list group. Ayon kay Chairman George Garcia, may pending na kaso ang mga hindi pa pinangalanang party list na dahilan ng pagsuspinde sa proklamasyon. Pero isang umano sa mga hindi muna ipoproklama ay nakakuha ng 3 upuan sa Kamara na iaanunsyo ng National Board of Canvassers sa susunod na mga araw. Sa lahat ng party list group, tanging Akbayan, Duterte Youth at Tingog ang nakakuha ng tig-3 upuan sa 20th Congress. Samantala, patuloy naman ang proklamasyon o tuloy ang proklamasyon ng COMELEC ngayong hapon sa mga nanalong party list sa katatapos na halalan noong Mayo 12. Ay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 52 party list lang imbes na 54 ang proklamado ngayon para punan ang 63 seats sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito dahil dalawang party list group ang pansamantalang hindi isasama sa proklamasyon. Hindi pa tinukan ng COMELEC ang dalawang party list na hindi kasama sa proklamasyon habang hinintay ang pinal na desisyon ng kanilang kaso. Samantala, binanata ni incoming party list representative Leila de Lima ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na gusto niyang magkaroon ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. Giit ni de Lima, hindi dapat maging marahas ang proseso dahil tanging ang inaakusahan lang ang nasa ilalim ng paglilitis at hindi ang prosecutor, senator, judges, administrasyon o taong bayan. Tinawag din ni de Lima ang pahayag ni Vice President Sara na toxic rhetoric na puno ng yabang at marahas na paninindigan. Tiniyak naman ni de Lima na mamamalagi ang katahimikan sa trial na anyay dapat maging makatao, makatarungan at walang drama o gulo. Nakatakda ang impeachment trial laban sa Vice Presidente sa Senado sa July 30. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Sabi ng Malacanang, kaugnay sa sinabi ng Vice President Inday Sara Duterte Carpio na gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. Sabi po ng Malacanang, kayo naman, pagpatulba ka, figure of speech lamang yon. Ayan. Samantala, papalit naman sa paritirong CPNP Chief General Romel Marbil. Posibleng i-anunsyo anumang araw. Nako. Edniel Parosa, ha? Umaasa dyan si, yung galing sa Davao, ha? Sino lahat? Yung nagdala kina President Digong sa Villamor, ha? At nagbitbit pa sakay dun sa aeroplano papuntang The Hague. Ang umaasa. Yes, General Torre. Ayan. Ano nga bang first time ni General Torre lakay Ray sa bayan? Samantala, pangamba ng publiko sa COVID-19 resurgence, pinawin ng Department of Health. Nicolas. Ayan, Nicolas Torre. Ayan. The third. Ayan. The third, correct. Kaano ni Terzo the third yan. Samantala, ayan, huwag daw masyado mabahala sa COVID-19. Ayon sa Department of Health, pero mag-iingat. Tama. Health is wealth naman talaga lahat. Yes.
Di ba ang COVID na yun, parang sibol-sibol dalag, parang sidat-sidat dalag. Trangkaso, ganyan. Trangkaso, ayan. Pero ingat pa rin, ha? Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Aba, Kuyang Larry Francisco. Alas 4:27. Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:34. Alamin natin report mula kay Noche Kakas sa kaugnay sa proclamation ng mananalong kinatawan ng party list. Nandyan sila sa may Manila Hotel at Tent City. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 27. Noche Kakas, please come in. Noche. Noche. Yes, Lakay at Miss Thea, dalawang party list group Lakay ang hindi nakasama sa proclamation ngayon sa mga nanalong winning party list ngayong hapon dito sa Tent City sa Manila Hotel. Yung Duterte Youth Party List Lakay at yung bagong henerasyon, ito ay in-announce kanina ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Sa ngayon, Lakay, nagpapatuloy yung proklamasyon. Teka, Noche, anong problema sa bagong henerasyon at saka ano isa? Duterte Youth. Duterte Youth Party List Lakay. Merong suspension Lakay sa proclamation. Merong kaya nga, anong dahilan? Nagprotesta sa kanila. Oo. Ayun. Yes, Lakay. Yung bagong henerasyon at yung Duterte Youth Party List. At out of 54 Lakay, 52 lang yung, kaya 52 lang yung maiproklama ngayong araw. Kanina Lakay, nagsimula dito sa ika-54 sa pinakababa Lakay, sa yung una kaninang naiproklama ay yung PhilReca at sunod-sunod yan. Kanina katatapos lamang din ng proklamasyon ng trabaho party list Lakay na mayroong isang seat sa Congress. Sino Lakay, sino ubos sa trabaho party list? Si Yusek Secretary Cesar Chavez ba yan? O yung anak? Isang seat lang Lakay. Tapos ngayon Lakay ang umakyat sa stage dito sa Proclamation Hall ay yung ACA-CIS Party List Lakay, na kung saan ang first nominee ay yung may bahay ni Senator Raffy Tulfo. At kabababa din, kasama din si Senator Raffy Tulfo dito sa proklamasyon. Sinamahan niya yung kanyang misis dito sa proklamasyon ng ACA-CIS Party List. Ngayon naman ay yung 4-piece Lakay ang umakyat sa stage na mayroong total number of votes na 1,469,571. So kanina din si Congressman Libanan yan. Noche, ayan, sino yung mga bukod kay former Senator Laila De Lima, sino yung mga nanalo pang kinatawan dyan ng mga party list? Yung mga sikat, mga kilala? Okay, so ang kanina Lakay, yung mamamayang liberal, yung ML ni ex-Senator Laila De Lima. Si Laila De Lima. Yung mga nanalo Lakay, ito, babasahin ko lang Lakay, Sige. Yung mga nanalo. Yung PhilReca, unahin ko na yung pinaka number 1. Siyempre, unahin mo, according to rank. Party list group organizations na, ayan, yung Akbayan na Lakay. Akbayan, Duterte Youth, Tingog, yung 4-piece, ACA-CIS, Ako Bicol, yung Uswag Ilonggo Lakay, Mesteya, yung Sulid North Party, Trabaho Party List, Sibak, Malasakit at Bayanihan, Senior Citizen, PPP, ML, APJ Panday, Bayanihan Lakay na sinamahan ni Senator Grace po kanina. APJ Panday, Bayanihan,
United Senior Citizens. Kay Gloria yung, Diaz yan. 4K. Tapos yung 4K Lakay, LPGMA, Co-op Natco, Ako Bisaya, CWS, ito naman yung mga construction worker Lakay, Pinoy workers, AGAP, Asenso Pinoy, Agimat Lakay na sinamahan din ni kay Senator Bong Revilla yan, sa anak. Agimat party list. Yung TGP Lakay, Sagip, Alona, One Rider Party List, Kamang Gagawa, GP, yung galing sa puso, Kamalayan, Nicol Saro. Kay Congressman Padjernos yan. Yes, Bicol Saro Lakay. Yung Kusog, Tausog Lakay. Tapos yung ACT Teachers Party List, One Co-op, KM ngayon na. Yung Abanti Mindanao naman Lakay. At yung ito nga yung bagong henerasyon, EUCP, Kabataan Party List, APEC, Magbubukid, One Tahanan, Ako Ilocano Ako, Manila Teachers, Nanay, Kapuso PM, SSS GSIS, Pensionado, yung Dumper PTDA Lakay at Amistea, Abang Lingkod, Pusong Pinoy, Suerte, at yung pinaka-last, yung pinaka-54 ay yung PhilReca Lakay. So ngayon, ang nasa stage ay itong Akbayan Party List Lakay na nakakuha ng 3 seats Lakay. Tatlong seats yung Akbayan Party List. At tanaw ko nga itong si Attorney Chel Jokno. Si Chel Jokno Lakay na siyang nakahawak ngayon ng kanilang ng certificate. So sa ngayon ay mamaya ay magbibigay pa tayo ng update kaugnay dito sa proclamation ng mga nanalong representative ng bawat party list dito sa Tent City sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. Hindi lumusod yung aming party list. Ano yung party list mo, Lakay? DJ Bangir, party list. Ayan. DJ Bangir yung proclamation nun, Lakay. DJ Ruar. Ano dito, Lakay Ang total seats dito, Lakay, itong 54 party list na nanalo, ang total seats dito ay nasa 63 Lakay na mga representative. Yan ang required ng batas, hanggang 63 lang. At yun nga, yung Duterte Youth at yung bagong henerasyon ay hindi na iproklama ngayong araw ng COMELEC. Arts 27, Nochikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nochikakas. Muchas gracias, buenas tardes. At sa mga naiproklama ng nanalo, aba, it's a celebration! Ikaw, Mr. Manny Kakdak, anong party list mo, Kabsat? Ayan, ha? Party list. Ayan. Ayan mo, para sigurado nga panalo tayo yung party list natin, ha? Para marami, ha? Para manalo, ha? Birthday party. Ayan. Yeah. Basta wag lang yung may kaaway Lakay. Ayan, birthday party list. Ayan, ha? Third party. Ayan. Araw-araw meron yan. Naku po. Samantala, isa pang report mula sa Malacanang. Pangulong BBM bukas na makipagkasundo sa mga Duterte. I-detalye mong balita, RH14, Left Narciso, Miss Left. Ms. Thea Lakay, handa nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ayos sa pamilya Duterte. Sa podcast interview ni Katunying, sinabi ng Pangulo na ayaw na niya ng gulo at hindi niya kailangan ng kaaway kundi kaibigan. Ay kay Pangulong Marcos, ang gusto niya ay magkaroon ng kapayapaan para magawa ang trabaho. Hindi balian niyang hindi nagkakasundo sa polisiya, basta't walang gulo. Narito ang bahagi ng podcast interview. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo, di ba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin tanggalin natin yung gulo.
si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH una sa Pilipinas. Sakay. Mahirap na yata yan hanggat di nababalik si Digong sa Pilipinas. Walang peace offering ba, Lakay? Yan. Siguro pagka naibalik sa Pilipinas, ayan, baka sabihin ng mga Duterte, sige, kasundo na tayo. Pero hanggat di nababalik sa Pilipinas, narigat siguro Apo Presidente. Pass muna. Anyway, natin ang magiging tugon naman, Lakay. Mga Duterte dyan. Wish lang naman ng ating Presidente yan. Siyempre, bilang Presidente, ayaw niya talaga ng gulo-gulo. Peace be with you. Yes. Amen. Okay nga, Rod, ano pa ang latest niyan sa Malacanang, Miss Let? Teka muna, sinong papalit kay General Romel Marbil? Pa-retire na ito. Ayan, si General Nicolas Torre III ng CIDG, PNP CIDG. Yan ang matunog na matunog eh. Oo nga, Lakay. Ayan. Aabangan natin yung magiging anunsyo dyan, Lakay. Sa ngayon ay wala pang impormasyon. Ganun ba? Pero kasi matatapos na, Lakay, kung hindi ako nagkakamali, June hanggang June 7, yung term extension ni General Marbil. Kasi di ba, nag-retiro na talaga siya, pero dahil nga election period ay in-extend yung kanyang termino. So, kaya inaabangan talaga na may papalit na sa kanya, may susunod ng PNP chief. Okay, abangan natin. Sino naman ipapalit kay Ombudsman Sam Martires? Pa-retire na rin ito. Ano sabi ni... Kailan ba si Ombudsman Sam? Romy tungkol dyan. So, Romy Gonzales, kailan ang birthday ni Romy Gonzales Bernos? Ayan, kailan ang birthday ni Justice Sam Martires? Ayan, pa-retire na siya ngayong, alam ko, June din eh. Ayan, okay, sige, abangan natin. Anong birthday niya? Abangan natin, Lakay. Ay, kaka-birthday lang, Lakay. Samuel Martires ba? Oo. January 2? Nag-76 siya? Mukhang mali yan. June, ay, iba ba to? Teka nga. I-challenge ko to. Baka Leo Martires yan. Iba pala. Okay. Naligaw. Okay, maraming salamat, Miss Let. Okay nga, Rod. Balikan niyo, Lakay, at Vistea. Mula sa Malacanang, dumako tayo sa Kamara. Taktika na maging House Speaker o House Minority Leader si Congressman Pulong Duterte. Agenda daw ni Vice President Sara para umano kontrolin ang Kongreso ngayong 20th Congress. Sino may sabi niyan? Aris number 12, Manang Milky Regonan, please come in. Milky. Nakayateya, hindi family corporation ng gobyerno, lalo na ang Kamara para mag-assign si Vice President Sara Duterte na magiging posisyon ng kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte ng 1st District ng Davao sa komposisyon ng 20th Congress. Reaksyon to ni House Deputy Minority Leader Franz Castro at Representative-elect Antonio Tino ng ACT Teachers Party List sa plano umano ni VP Sara na patakbuhin ng kanyang kapatid bilang House Speaker o di naman kaya ay House Minority Leader sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Ang kay Tino ang tangka na i-monopolize sa mga posisyon sa gobyerno, kabilang na dito ang Kongreso ay patunay na gustong kontrolin ng mga Duterte para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sabi ni Tino, dapat tandaan ni na VP Sara at Congressman Pulong na ang kanilang kapangyarihan nang nagaling sa taong bayan at hindi isang karapatan na pinagkakaloob sa kanilang pamilya. Sa panig naman ni Castro, dapat ang mga tunay na maglilingkod sa bayan ay inuuna ang interes ng mamamayan. Dagdag ni Castro, hindi ito isang negosyo na pwedeng bilhin, dayain o ipamana o ipagkasundo sa loob ng pamilya. Batay sa mga report, sina Congressman Duterte at Albi Benitez ng Lone District ng Bacolod ang manahahamon sa liderato ni Representative Martin Romualdez ng 1st District ng Leyte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa... Teka Manang Milky, marami bang mga pro-Duterte congressmen ang nanalo na eleksyon? Hindi ko pa alam yung buong komposisyon pero based doon sa nakalipas itong papasarang 19th Congress,
iilan lang sila na talagang pro-Duterte congressmen. Kaya naman malakas ang loob ng kampo naman ni House Speaker Martin Romualdez na mananatili pa rin siya sa kanyang posisyon sa 28th Congress dahil base nga sa resulta ng eleksyon ay majority ng komposisyon ng Kamara ay mga taga-lakas CMD na kung saan ang Pangulo ay si Congressman Martin Romualdez. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga senator judges dapat impartial sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senator-elect Tito Soto. Idetalye mo ang balita, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, mahalaga na magpakita muna ng impartiality o walang bias ang mga senador na tatayong judges sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni dating Senate President at nagbabalik Senado na si Senator-elect Tito Soto. Aminado ito isang political process ang impeachment, ngunit magandang tingnan na magpakita muna ng impartiality ang mga senador hanggat hindi pa nakikita at naipipresenta ang mga ebidensya. Pagkatapos mailahad ang mga ebidensya, dito na magdesisyon ng mga senator judges kung sila ay boto para sa acquittal o guilty verdict kay VP Sara. Dito makikita kung ang desisyon ng mga senator judges ay batay sa ebidensya o kaya ay mananaig ang kanilang political alliance sa 12 senador na nanalo sa 2025 midterm election at naproklama noong araw ng Sabado ay 5 sa kanilang inendorso ni VP Sara. Kinabibilangan ito ni na Senador Bongo, Ronald Pato de la Rosa, Senator-elect Rodante Marcoleta at Camille Villar at Senador Jaime Marcos. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan, exciting. Abangan natin yan, Raymond. Samantala, umaasa naman ang Malacanang na figure of speech lamang ang ginamit ni Vice President Sara Duterte nang sabihin gusto niyang magkaroon ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Pala sa Press Secretary Attorney Claire Castro, may pagka-violent ang tugon ng Vice Presidente. Kaya't hindi ito dapat bigyan ng malalim na kahulugan. Narito si Claire Castro. We hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sinabi pa natin ni Castro na hindi manghimasok si Pangulong Ferdinand Marcos sa issue ng impeachment. Nakatakdang simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara sa pagbubukas ng Kongreso sa July. Pagbubukas na ang Kongreso at ito ay magsisimula naman ang trial sa July 30. Pabor naman ng ilang leader ng Kamara sa pagsama ni na Congresswoman-elect Laila De Lima at Congressman-elect Chel Jokno sa komposisyon ng House Prosecution Team sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union, kumpiyansa siyang magdadala ng matinding lakas sa legal aspect. Magpapatibay sa kredibilidad at integridad ang pagsali ni na De Lima at Jokno para mapanagot si Vice President Sara Duterte. Sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, si Jokno ang kinatawan ng Akbayan Party List habang si De Lima naman ang kinatawan ng Mamamayang Liberal Party List. Samantala, hiniling ng Office of the Prosecutor of the International Criminal Court sa Pre-Trial Chamber 1 na palawigin ang deadline sa pagsusumite ng ebidensya at identity ng mga witnesses sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito dahil sa usapin ng kaligtasan ng mga testigo at judicial economy. Batay sa dokumento na pirmado ni Chief Prosecutor Karim Khan, hiniling nito na palawigin pa hanggang July 1 ang deadline. Hiniling din ng prosecution na itago muna ang pagkakakilanlan ng kanilang mga testigo at kakailangan din ng Kamara na magpasya sa jurisdiction na inihain ng defense team. Nakatakdang humarap ang dating Pangulong Duterte sa hearing
sa International Criminal Court sa September 23. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng Department of Migrant Workers ang ibang mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA bukod pa sa sinibak na dating administrador na si Arnel Ignacio. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nagpapatuloy ang paghanap nila ng mga impormasyon sa maanumalyang 1.4 billion pesos land acquisition deal na hindi otorisado ng OWA board. Inaalam din umano nila kung may iba pang sangkot matapos palitan ang board at pagbuo ng isang komite. Pumutok ang issue ng umano'y biniling lupa para sa halfway house o dormitory type accommodation ng overseas Filipino workers na matatagpuan malapit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Batay sa OWA law, ang pagbili ng real property ay dapat aprubahan ng Board of Trustees ng OWA at Chairman of the Board na kalihim naman ng DMW at ang Vice Chair ay ang OWA Administrator. Bakit nagsulo ba si Arnel? Ayan. Inaalam pala kay kung may mga kasama siya sa deal. Is it a deal or no deal? Deal with it. Laki niya na, 1.4 billion pesos. Samantala, asan nang i-anunsyo ng Malacanang sa mga susunod na araw ang susunod na magiging hepe ng Philippine National Police. Colonel Hansel Marantan, ayan, Colonel Efren Onofre, ha? Mista, ayan. Sino ba ang malakas na kandidato dyan sa Campo Crame? Kaugnay ng nalalapit na pagtatapos ng term extension na ibinigay ng Pangulo kay PNP Chief General Romel Marbil sa Hunyo. Sinabi ni Pala sa Press Officer Secretary Clara Castro na hinintay pa nila ang opisyal na impormasyon ukol sa magiging kapalit ni General Marbil. Pero matunog naman ang pangalan ng dalawang mataas opisyal ng PNP na sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates, kasalukuyang Deputy Chief for Administration, at PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na siyang nanguna sa pagsalakay dun sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy hanggang siya ay mahuli. Ayan. At dito rin sa pag-aresto sa dating Pangulo diyan sa airport, dinala sa Villamor hanggang dalhin sa The Hague, the Netherlands. Si Nartates ay tinuturing na malapit sa kampo ni Senadora Amy Marcos habang lumulutan naman ang panig ni General Torre matapos pangunahan ang operasyon nga laban kay Pastor Kibuloy at dating Pangulong Digong. Narito si dapat Press Secretary na ito. Ayan, Future Press Secretary Claire Castro. Pangalan ay pulos po lahat yan ay may integridad at magagaling. Sa ngayon po ay wala pa pong pinapaabot sa atin. Hintayin na lang po natin ang announcement ng Pangulo patungkol dyan. Safe ang statement. Para naman sa ating balitang pangkalusugan, pinawi ng Department of Health ang pangamba ng pagtaas ng COVID cases sa ilang katabing bansa ng Pilipinas sa Southeast Asia. Ayon sa DOH, walang sapat na rason upang maalarma sa nabanggit na sitwasyon bagamat mahigpit na minomonitor ng ahensya ang development sa mga apektadong bansa. Batay sa report, nag-increase ang kaso ng COVID sa ilang bahagi ng ASEAN kabilang sa Hong Kong, Singapore at Thailand. Ipinahayag ni DOH Secretary Ted Herbosa na mahigpit ang ugnayan ng ahensya sa ibang counterpart na sa rehiyon upang maiwasan ang paglaganap o pagsiklab ng outbreak. Tinukoy ng kalihim na 87% na mababa ang COVID cases sa Pilipinas mula Enero hanggang Mayo kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Naka-heightened alert naman ang pulisya sa Maguindanao del Sur matapos ang tatlong magkakahiwalay na shooting incidents na ikinamatay ng tatlong katao at ikinasugat ng tatlong iba pa. Nangyari nga ang huling insidente kahapon, alas 3 ng hapon, nang tambangan ng mga suspect ang rescue vehicle na Lulan. Ang tatlong miyembro ng Barangay Peace Action Team na nagresponde sa barilan.
Isang patay at 2 ang sugatan sa insidenteng ito na nangyari sa National Highway. Ayon kay Police Provincial Director Police Colonel Bobby Ryan Paloma, nangyari ang pamaril habang may bisa pa rin ang election gun ban. Samantala napatay din si Lakmudin Uga, sabay naman ng pandag at sugatan ang kanyang misis habang matapos barilin. At namatay din ang pamangkin nitong si Alan Uga at isang retiradong sundalo ilang oras matapos ang naunang pamamaril. Grabe, tatapang. Samantala, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group ang 2 pang sospek sa pagpaslang sa Chinoy businessman na si Anson Ke. Kinumpirma ng Philippine National Police na isa sa mga naaresto ay ang primary suspect na si Gong Wen Lee o alias Kelly Tan. Ayon sa PNP, ginawa ng CIDG ang pag-aresto sa isang resort sa Boracay. Unang naiulat na nawawala si Ke at ang kanyang driver noong Marso 29 at nanghingi ng $20 million na ransom ang mga kidnapper na binayaran ng pamilya ni Ke gamit ang cryptocurrency. Ngunit natagpo ang patay si Ke at ang driver sa Rodriguez Rizal noong Abril 9. Bago ang balitang showbiz, bati mo natin ng happy birthday si NLRC Commissioner Nicolas. Ay brad, happy birthday. Laban tayo dyan. Justice Edgardo Camello ng Court of Appeals. Oy, si Mr. Ricky Romero ng Bureau of Customs ba? Binabati ni Ascom Jet Maronilla at Japs Taruk. Ayan. Ricky, laban tayo dyan. Kung wala sagot ko na ang MP Light mo pare ko, ha? No. At of course, si Idol, Mr. Idol General Mel Mabilin. Happy birthday, Ninong. Mr. Eli Posadas at Mr. Dan Fabunan. Binabati ng mga taga-PMA Sandigan 82. Engineer Sunny Mondehar. Happy birthday, Engineer. Attorney J. Hernale. At si Joseph Santos Gaetano. At sa balitang showbiz, Miss Thea. Dolly De Leon bumida sa premiere ng 9 Perfect Strangers sa Los Angeles. I-detalye mo ang balitang showbiz, Josa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa? Lakay at Miss Thea, bumida sa premiere ng 9 Perfect Strangers Season 2 ang Filipino actress at Golden Globe nominee na si Dolly De Leon na ginanap sa The Beverly Estates sa Los Angeles. Umani ng pansin si De Leon sa kanyang suot na illusion mesh slip dress mula sa Brooklyn-based brand na Kid Super na may futuristic at anatomical design. Sa ikalawang season ng serye, gaganap si Dolly bilang Agnes, isang dating madre na may misteryosong nakaraan. Kabilang siya sa mga bida kasama sina Nicole Kidman, Murray Bartlett, Annie Murphy, Christine Baranski at Henry Golding. Batay ang serye sa nobela ni Lian Moriarty na umiikot sa siyam na strangers na nagtipon sa isang misteryosong wellness retreat. Mapapanood ang 9 na Perfect Strangers sa Hulu simula May 22. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Miss Josa Cruzat. With a man. Hindi yata ako makarelate sa mga artistang yan. Si Dolly De Leon Lakay, award-winning. Ganun ba? Atin yan eh. Oo nga pala, ha? Galing-galing. Ito ba yung dancer? Sa Balipay. Sabi pa yung dancer? Ayan. Ito ba anak ni Inde Badiday? Ayan. Ano yung Dolly Ann Carvajal ata yun Lakay? Dolly Ann Carvajal ba? Huwag mo kong tinatanong mga ganyan. Lakay, mahalat tayo edad ko. Alam ko na lang na showbiz reporter si Josa Cruzat. Ganyan. Bata pa ako eh. At congratulations sa bagong proclaim na nanalong mga nominees sa party list. At yan ang kabuo natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Susunod na mga balansyadong balita. Good afternoon, Mr. Manny Kakdak. Ayan. Susunod na balansyadong balita, Chairman of the Board.
Henry Or at Miss Kay Karen Oyong. Oras, Miss Teya. 5:03 ng hapon.